Ito ay isang laro ng werewolf na hindi na maaaring simulan muli. Kailangang igalaw ng mga manlalaro ang arrow sa sahig gamit ang kamay. Pagkatapos ay isasara ang kamao para bumoto. Ang taong may pinakamaraming boto ay makukuryente. May 2 minuto lamang ang mga manlalaro para pumili ng susunod na matatanggal. Upang mabuhay pa ng 2 minuto. Minungkahi ng kabataan na ang matatanda muna ang mamatay. Dahil malapit na rin naman silang mamatay sa katandaan. Maraming tumutol sa salita, ngunit iba ang ginawa ng kanilang katawan. Ang matandang ubanin ay napatay sa kawalan ng pag-asa. Kasunod nito ay ayon sa edad. Mabilis nilang tinanggal ang maraming matatanda. Di nagtagal ay isang babaeng may uban na ang nasunod. 52 pa lamang siya. Ngunit maagang tumanda dahil sa gamutan ng sakit. Sinamantala ng binatang nakasuot ng asul ang kahinaan. Katulad daw niya ay pabigat lang sa lipunan. Sayang lang daw ang pondo ng kalusugan. Kaya agad siyang hinimok na tanggalin ito. Ngunit ikinagalit ito ng marami. Dahil kung ganoon ang batayan ng pagpili, malapit na rin silang mga 40 ang masunod. Saka lamang sila natauhan, at ibinoto ang kabataan upang tanggalin. Iminungkahi ng babae na ipakilala muna ang bawat isa. Dahil kung magkakakilala, mas magiging mahinahon ang pagboto. Isang babae ang talagang nagsimulang magpakilala. Parang artista siya, kaya agad siyang napansin ng lahat. At siya rin agad ang tinanggal sa susunod na ikot. Delikado palang ipakita ang sarili. Hinimok ng matanda ang binatang katabi na magpakilala. Ngunit hindi siya tanga. Agad niyang tinanggihan ang mungkahi. Nawalan ng target ang lahat pansamantala. Kaya bumalik sa dating paraan. At tinanggal ang isa pang matandang lalaki. Ayaw ng matanda na siya ang susunod. Kaya hinimok niyang ang lalaking malapit ay magpakilala. Ngunit napagtanto nilang hindi siya marunong mag-Ingles. Ginamit nila iyon bilang dahilan para tanggalin siya. Ngunit may dalagang nakakaintindi ng diyalekto. Agad siyang tumulong bilang tagapagsalin. Saka lamang nakapagpakilala ng mabilis ang lalaki. Ngunit wala pa ring nakaintindi sa kanya. Agad nagudyok ang matanda. Sabi niya tiyak daw na isa itong ilegal na imigrante sa Amerika. Inaagaw nila ang trabaho kaya walang makain ang mga lokal. Ngunit may ilan ding naawa sa kanila. Ang mga refugee ay nagtatrabaho ng todo ngunit mababa ang sahod. Dapat silang tratuhin ng patas. Natapos ang 2 minutong pagbibilang. Isang babaeng nasa unahan ang natanggal. Wala nang oras para alamin ang dahilan. Kailangan nilang hanapin agad ang susunod. Biglang itinuro ng pulis ang lalaking may tato. Bata pa ngunit masama na ang ugali. Tiyak na isa siyang tambay sa lansangan. Alam nilang sumali lang siya sa gang para protektahan ang kapatid. Ngunit walang naaawa pa rin. Sa tulak ng iba, tinanggal ang lalaking may tato. Lahat ay kabado. Hindi na alam kung sino ang isusunod. Kaya pinili na lang nila ang dayuhang may belo sa ulo. Biglang nagsalita ang lalaking itim ng may pang-aasar. Bakit hindi na lang tayo pumili ng itim sa susunod? Dahil tiyak din naman silang matatanggol kalaunan. Sinaway siya ng lalaki. Sa oras ng kamatayan, walang panahon para sa diskriminasyon. Ngunit napaka-apektado ng lalaking itim. Initigil niya ang lalaking maitim ang balat. Ngunit ayaw makisangkot ng lalaki. Ngunit ang magbulag-bulagan ay hindi rin solusyon. Kung hindi magkaisa ang mga itim, sila rin ang magiging target ng lahat. Ngunit biglang nagsalita ang pulis kanina. Sabi niya masyado ng maraming yaman ang kinuha ng mga itim. Mali raw ang Amerika dahil hindi pa pinaalis ang mga itim noon pa. Dahil sa paglantad ng kanyang pagkiling sa lahi, siya ang naging susunod na target. At tinanggal siya ng lahat. Lalong naging walang basehan ang batayan ng masama. Nanawagan ang lalaki na tigilan na ang pag-aaway. At mag-isip kung paano matitigil ang larong ito. May sumang-ayon sa gitna ng grupo. Baka raw pwedeng iboto ang sarili upang magkaroon ng tabla. Ngunit nang subukan, napagtanto nilang hindi humihinto ang arrow sa harap ng sarili. Kaya agad silang nagbago ng plano. Lahat ay bumoto sa taong nasa kanilang kanan. Ngunit may isang nandaya ng palihim. Palihim niyang ibinoto ang isang buntis. Pero mabuti na lang at may nakapansin na kakaiba. Agad nilang binago ang target bilang pag-ayos. Pareho ng bilang ng boto ang lalaki at ang buntis. Kailangang agad palitan ng mga manlalaro ang kanilang boto. Kung hindi ay parehong mamamatay ang dalawa. Karamihan ay naaawa pa rin sa buntis. Kaya ang lalaki ang tinanggal. Habang nagtataka ang lahat sa nangyari, nagsalita ang lalaking nakaitim. Nalaman daw niyang may nandaya. Kaya binago niya ang boto para protektahan ang buntis. Nanawagan siyang huwag nang mawalan ng pagkatao. At huwag saktan ang mga bata o buntis. Marami ang sumang-ayon sa kanya. Ngunit muling nagsalita ang matanda. May mabubuting bata at may pasaway din naman. Paano kung isa siyang batang walang galang sa nakatatanda? Agad siyang nagtanong, tungkol sa grado ng bata. At hindi nga raw puro mataas ang marka. Ang batang mababa ang grado ay walang silbi raw mabuhay. Muling natapos ang 2 minutong oras. Sabay napili ang buntis at ang bata. 2 mahirap patamaan ngunit parehong natanggal. Tuwang-tuwa ang lalaking nasa likod nila. Gusto niyang mamatay na agad ang 2. Ngunit nadulas siyang lumabas sa bilog at napatay. Nakaligtas naman ang buntis at ang bata.
Agad nakaisip ang lalaking naka-checkered. Baka may handang mag-alay ng sarili. Lahat ay agad tumingin sa paligid ng nakadilat. At may totoong nagsalita, isang binatilyo ang ayaw ng pumatay. Ngunit nang malamang menor de edad pa siya, may mga naawa sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag ang lalaking naka-Amerikana. Bihira raw ang kusang mag-alay. Kaya dapat pagbigyan. Agad namang sumang-ayon ang matanda. At lalo pang nang udyok, nakita ng iba ang kawalang puso nila. Kaya may isang tumayo, at nagpa siya na iligtas ang binatilyo kapalit ng buhay niya. Matapos siyang payapain, ay inayos niya ang sarili. At buong tapang na humarap sa kamatayan. Walang pakialam ang matanda, tinanong pa niya kung totoo ba ang sinabi ng binatilyo kanina. Matindi ang pride ng bata. Upang tuparin ang pangako, lumakad siya palabas ng bilog ng buong tapang. Ipinagdasal ng pari ang binatilyo. Naniniwala siyang dadalhin siya ng Diyos sa langit. Ngunit may hindi sumang-ayon sa sinabi ng pari. Malapit nang mamatay pero puro walang kwentang salita. Mas mabuti pang maniwala sa mahiwagang bola sa harap nila. Nagdasal siyang sana masira ito o palayain silang lahat. Pagkatapos ay gumawa siya ng mga bastos na kilos. Ay hindi nakatiis at pinigilan siya. Ngunit sinigawan lang siya nito ng masasamang salita. Nagalit ang mga naniniwala sa Diyos na naroon. At agad itinaas ang kamay. At itinuro ang arrow sa lalaki. Pareho sila ng bilang ng boto. Hindi maintindihan ng babae kung bakit siya target. Wala naman siyang sinabi. Pagkatapos ng isang malakas na tunog, nabuhay ang lalaki. Parang pinagpala siya ng langit. Upang ilihis ang galit, agad niyang itinuro ang babae sa tabi niya. Sabi niya masyadong lantad ang suot nito. Tiyak daw hindi ito matinong babae. Nagsinungaling pa siya tungkol sa mga patakaran sa trabaho. Sinubukan ng babae na magpaliwanag ngunit lalo lang lumala. Sinamantala niya ang pagkakataon para magpakalat ng chismis. Muling nagsimula ang pagbibilang ng oras. At kasabay ng isang malakas na tunog, ang lalaki ay namatay at natanggal. Muling may naisip na plano ang matanda. Dapat daw ang may anak lang ang mabuhay. Nang malaman nilang may 7 siyang anak, naunawaan nila ang kanyang pakana. Ngunit may mga may anak din na agad sumang-ayon. At nais pang bumuo ng alyansa. Muling iginiit ng matanda na ang ayaw mag-asawa o tumangging magkaanak ay pabigat lamang sa lipunan. At dapat kusang tumayo para maalis. Hindi pa tapos ang pagtatalo. Ngunit natapos na ang 2 minuto. Isang dalagang walang kasalanan ang napiling mamatay. Sinamantala ito ng lalaking naka-Amerikana. At tinanong kung sino pa ang walang asawa at anak. Ngunit may hindi inaasahang nalaman. May asawa pala ang babaeng nasa harap niya. At ito ay isa ring babae. Sabi ng lalaking naka-Amerikana walang silbi raw sila. Ngunit dahil sa kanyang diskriminasyon siya ang napatay. Pumasok na sa 2 yugto ang laro. Nahuli naman ang 2 lihim na magkasintahan. Natanggal sila dahil sa pagtataksil sa kanilang pamilya. Ngunit hindi nila inakala na pipiliin nilang mamatay ng magkasama dahil sa tunay na pag-ibig. Palalong nababawasan ang mga maaaring pagbotohan. Muling itinuro ng matanda ang buntis. Tinanong niya kung ano ang trabaho nito. Dahil maraming babae ang nanganak. Ngunit walang kakayahang magpalaki ng anak. Kaya't lumalaking masama ang mga bata. At nagiging pabigat sa lipunan. Maging ang lalaking may kapansanan ay kanyang pinagdudahan. Sabi niya hindi raw sila kayang alagaan ang sarili. At nakikinabang lang sa benepisyo ng iba. May hindi nakatiis. At palihim na nakipagsabuatan. Upang mapatalsik ang matandang kinaiinisan. Ngunit nadiskubre sila. At sila pa ang napatay. Upang protektahan ang buntis at ang bata. Naisip ng lalaking nakaitim ang isang plano. Sa gitna ng mga tao. Hinahanap niya ang mga handang ipagtanggol ang mga mahihina. Kapag nakakuha sila ng kalahati ng boto, may iligtas nila ang buntis hanggang sa dulo ng laro. Ngunit ang mga hindi sang-ayon ay agad ding nagsanib puwersa. Huling nagpa siya ang mga manlalaro. Ang lalaking hindi marunong mag-Ingles at ang batang babae ay nasa panganib. Naawa ang lalaki sa inosenteng bata, kaya umatras siya, at nilabag ang patakaran upang iligtas ito. Galit na sumigaw ang matanda. Bakit daw hindi nila nakikita ang sitwasyon? Kung hindi pa aalisin ang buntis at ang bata, wala raw silang patas na pagkakataon. Ngunit hindi niya inaasahan, na dahil sa sobrang galit niya ay marami siyang nasaktan. At siya ang ginawang susunod na target. Pantay ang boto ng matanda at ng bata. Pareho sana silang matatanggol. Ngunit may isang babae ang biglang nagbago ng isip upang protektahan ang bata. Lalong naging hindi tiyak ang pagpili. Wala nang matanda upang magudyok. Nawala ang pagkakaisa ng grupo. At napilitan silang pumili batay sa kutob. Natupad din ang sinabi ng lalaking itim. Tuwing nagkakagulo sa opinyon, ang mga itim palagi ang pinipiling tanggalin. Sinamantala ng lalaking may mahabang buhok ang oras. Upang maghanap pa ng kakampi. Dahil tanging sa pagkakaisa lang nila mapapatalsik ang bata. Doon lang sila magkakaroon ng tsansang umabot sa huling yugto. Ngunit bago pa sila makapagsang-ayon, muling nagsimula ang sistema ng pagbibilang. Dahil sobrang dami ng pantay na boto, maraming manlalaro ang sabay-sabay na napatay. Muling naging target ng lahat ang bata at ang buntis. Upang mapanatili ang dangal ng kanyang tungkulin. Hindi sinaktan ng pari ang bata.
at pinili niyang kusang sumuko. Ngayon ay 6 na lang ang natitira. Upang mabuhay ang lalaking nagligtas sa bata kanina, ay napilitang makipag-alyansa sa lalaking mahabang buhok. Plano nilang patalsikin ang bata at ang buntis. Walang magawa ang batang babae, at ibinigay ang boto niya sa babae. Akala nila madali ang laban, ngunit may isang ayaw pa ring bumoto. Saka lamang nila napagtanto, na ang lalaking ito ay tahimik mula pa sa simula, at hindi kailanman gumawa ng desisyon. Tahimik lang siyang umabot sa huling yugto. Iminungkahi ng lalaking mahabang buhok na siya ang iboto, dahil tiyak na hindi ito lalaban. Pasimpleng sumenyas ang lalaking nakaitim sa buntis. Naunahin nilang tanggalin ang masamang tao. Natapos ang pagbibilang, at bumagsak ang lalaking mahabang buhok. 4 na lang ngayon ang natira. Upang mabuhay, kailangan nilang iboto ang tahimik na lalaki. Tinanong ng buntis kung maaari bang gawin iyon. Ngunit walang sumagot sa kanya. Malapit nang matapos ang oras, kaya pinili ng buntis na patayin ang lalaki. 3 na lang ang natitira sa bilog. Nagpa siya ang lalaking nakaitim na isuko ang buhay niya, upang mabuhay ang buntis at ang bata. Ngunit kailangan nilang magpasya kung sino ang mananatili. Tumingin ang batang babae sa tiyan ng buntis, at para protektahan ng hindi pa isinisilang na bata, isinuko niya ang sarili niyang buhay. Malapit nang matapos ang 2 minuto, nagsimulang magbilang ang lalaking nakaitim. Sabay silang lalabas ng bilog. Ngunit bago matapos ang oras, bigla niyang pinigilan ang kanyang kamao, kasabay ng 2 malakas na kuryente. Natalo niya ang lahat at naging nagwagi. Tahimik siyang naghihintay ng gantimpala, ngunit narinig lang niya ang tunog ng bagong pagbibilang. Naliwanagan ang mukha ng lalaking nakaitim ng isang sinag ng liwanag. Tumingala siya, lumabas na pati ang sanggol sa sinapupunan ay may boto rin. Agad niyang pinili ang sanggol upang alisin. Nang muling damilat ang lalaki, naibalik na siya sa mundo ng isang lumilipad na platito. Sa kanyang katusuhan siya ang naging nagwagi. Kasama niyang bumalik sa mundo ang marami pang iba. Karamihan sa kanila ay mga bata at buntis. Ang pelikulang ito ay pinamagatang Circle. Isang pelikulang mababa ang gastos, ngunit mahusay na nagpapakita ng tunay na pagkatao. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa kabutihan. Ngunit kapag dumating ang panganib, walang alinlangan nilang isinasakripisyo ang mahihina. Maging ang mga bata ay ginagamit nila para sa sariling kapakinabangan. Kung ikaw ay mapasok sa ganitong laro, sa tingin mo gaano ka katagal mabubuhay?